sabi nga, hindi natin makukuha ang galing sa puro gamot, nasa patuka. Di ba sabi nga nila yung racing inakay pa lang sisimula na. Sa akin naman, sa selection pa lang, kailangan nagsisimula na. So dapat yung hobby natin, suportado tayo ng family natin. That's the #1 rule. O ngayon, puntahan naman natin yung isang kaibigan din natin sa Binangonan, si Brother Cloyd Abanyo, no? Para ibahagi rin niya, no? Malalim din sa pag-iibon to dahil kumbaga maraming experience din to. Nag-work din siya before sa Alegre, no? Yeah. Sa Alegre One Loop Race, no? So, ano ba ang tinitingnan ng isang Cloyd Abanyo naman pagdating sa nutrition? Siyempre, unang-una talaga patuka. O, patuka. Kasi, sabi nga, hindi natin makukuha ang galing sa puro gamot, nasa patuka. Yung nutrition ng ibon doon natin kukunin. Tapos pangalawa, ito nga palang kabalin, sneaky, ginagamit natin to sa breeding. Ginagamit mo rin sa breeding? Yes, pagka ang ibon natin nagsusubo na sa inakay, pwede to. Hindi lang to basta sa karera ginagamit, yung pasalubong sa karera. So ayan, mga kalapatids, narinig nyo rin, no, kay Brother Cloyd Abanyo, ginagamit niya rin yung kabalin sneaky mix sa breeding niya. Lalong-lalo na raw pagka nagsusubo yung mga breeder natin doon sa mga squabs na. Yan, pwede yan. Mas magaling to sa mga inakay. Tapos syempre, unang-una talaga mga kalapatids, patuka. Yan ang pinaka-importante sa lahat kasi lalo na to kalapatids, nung lumabas to lahat kami, Team Kangkong, gamit namin yan. Talaga. Kaya suportahan po natin si kalapatids yan. Sa pamamagitan ni Sir Ronald Gonzales at saka kay Boss Mike. Yan. So hindi, naman, pag-usapan, i-share mo naman sa amin, Brother Cloyd. Paano ba yung sistema mo na kumbaga yung pagdating dun sa nakapag-select ka na ng gagawin mong breeding. Okay. So, anong ratio ba ng ginagamit mong paano ka ba magpakain ng kalapatids? Kasi sa akin, yung parehas halos kami ni Paring Jay, ang sistema namin sa breeder, kumbaga, supplier ko, nagdadagdag ako. Hindi siya 100%. Kumbaga, may dinadagdag pa ako dyan. Sa breeder ko naman, kasi sa mga stock, kumbaga, 25% niya, tapos may lang kami na ibang patuka. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Boss Reggie ba kanina na baka magkasapolan ng ibon, Paring Jay. Pag sobrang taba. Tama lang. Hindi naman tayo masyadong sa patuka. Kaso lang, kailangan lang malinis. Importante yung malinis. So, narinig ko na naman yung magic word na malinis, no? Siyempre, pagdating talaga sa malinis, ayan yung isang quality na pinagmamalaki natin sa kalapatids, no? Yung malinis yung grains. Kasi nga, pag madumi yung grains, alam naman natin, nandiyan na yung toxins. At ang kasunod nun, cancer. Di ba? Cancer, salmonella, yan na yung mga maaring tumama sa ibon natin. So, with that, maraming salamat sa ini-share mo sa amin, Brother Cloyd. Ngayon, puntahan naman natin siyempre yung dito kung saan tayo ngayon nag-interview sa lugar nila, yung Aquino Brothers Slope. So, unahin natin siyempre yung ating Breeder of the Year, yung pride ng Tropang Kangkong, no? Siyempre, 12th place sa nagdaang Alegre One Loop Race, no, Season 1. At siyempre, mamaya tatanungin din natin, ano ba yung mga linyadang isinali nila ngayon, ano? Siyempre, mas mabigat yung labanan. Bukod sa mabigat yung labanan, mas mabigat yung expectation namin sa inyo kasi nanalo na kayo ng season 1 di ba? So kung ano man yung, kumbaga nagawa niyo na yung season 1, kumbaga mag-i-innovate kayo para maintain natin yung, kung siguro top 12 tayo nung season 1, baka kayanin na natin yung 1, 2, 3 ngayon, season 2, no? Brother Neil, ano bang sistema na ginagawa mo? Siyempre, alam naman natin, katulad ng binanggit ni Brother Is kanina, sa mga breeding, ikaw yung parang nakatoka, sa ikaw yung nagbi-breed. Tapos, may, ano bang ginagawang, sistema sa pagkain? Kasi nung ako rin, meron din akong ibon sa bahay. So, napakahigpit nitong pag ginawa mo sa breeding, pag sasabihin niya sa akin, di pasado yan, wala na akong magagawa. Halos walang matira dun sa pre-juice ko Sabi ko, grabe naman to. Napaka-perfectionist itong consultant ko sa pag-breed. Pero okay din, di ba? Ibig sabihin, meron siyang hinahanap sa isang ibon. So ano bang hinahanap mo sa isang ibon, Brother Neil? Yun. Sa akin kasi kailangan yung ibon, all year long, kailangan kondisyon palagi.
Di ba sabi nga nila yung racing inakay pa lang, sisimula na. Sa akin naman, sa selection pa lang, kailangan nagsisimula na. Kasi bago mo pala i-pairing, pinaghahanda mo na, iniisip mo na yung magandang pairing, kung mananalo ba ito sa karera. Sa selection pa lang, kailangan, racing na tayo, racing mode na, kumbaga. Kaya kailangan, yung kondisyon ng kalapate is laging okay. Yun. Hindi pwede yung pwede na ano. Kaya all year round kailangan kondisyon. Narinig ko rin sa kanya yan eh. Kasi sasabihin ko, ano ka ba naman, pwede na yan, brother? Hindi pwede, mabigat laban to sa salyo. Mag-aaksaya lang tayo ng pera, sasabihin niya sa akin. Oo, ganun lagi dapat yung mindset mo, yung mabigat na laban yung susuunin mo. Kasi ang lagi niyang sinasabi nga sa akin, yung sinasali ng mga kalaban natin dyan, o yung mga makakakumpit natin, mga alas nila na ibon. Kaya yung ibon mo dapat nadadalhin, hindi yung parang hindi ka sigurado na hindi mananalo. Kaya nga nung alam ko nung last lap, sabi niya sa akin, no, yung talagang parang na tayo, hopeless na ako kasi nung last lap wala na akong ibon sa Alegre. Pero sabi niya, pre, kahit tumawid lang na ibon, sigurado may ibon tayo. Basta makatawid lang. Kaya mas gusto pa nga niya para maging fair daw yung laban, sumama yung panahon. Sabi ko, sira ulo ka. Pag sumama panahon, di uuwi yung ibon natin. Hindi, lamang daw yung ibon niya. Sabi niya, ibig sabihin, alam niya yung capacity ng ibon niya eh. Kaya yun ang inaantay niya, which is, kumbaga, nagkatotoo naman, nung second day, may dumating kayong ibon. Kaya swerte na yung mga mga breeder ngayon, swerte na. Kasi, dati ang hirap makakuha ng patoka na katulad ng kalapatids, di ba? Dati yung kailangan papatambyoro mo pa. Kasi ang kalapatids talagang makintab, malinis talaga yung pids eh. So ayan, naririnig ko rin yan, yung sinasabi mo, Brother Neil, pagka nagsiseminar kami before nila Sir Reggie, dati tumatawag pa siya sa mga sikat na pansier, true phone, minsan hindi pa niya makakausap para lang makahingi siya ng advice kung pagdating sa nutrition ng ngayon, kumbaga meron na tayong pwedeng pagkunan ng pinaka-base na pakain natin, Also sabihin natin, may kanya-kanyang sistema talaga bawat lop, pero at least meron kang pwedeng pagsimulan na tama. Yun nga yung sa tamang pagkain, siyempre yung tamang patuka, yung kalapatids, nandiyan na. Kung yung pinaka resulta niya ng formulation, nandiyan na, pinaka-base. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya dadagdagan, depende dun sa pangangailangan ng ibon mo, which is kayo naman siyempre nakakakita dyan. Kung anong pangangailangan pa ng ibon. So, maraming salamat, Brother Neil. Ngayon naman, tanungin naman natin yung kapatid mo rin na isa, kaibigan din natin, kasama natin sa Tropang Kangkong, si Brother Ace, Siyempre, alam naman namin, magkatuwang kayo dito sa Aquino Brothers Lop. So, ano naman ang tinitingnan ng isang Brother Ace Aquino? Kasi siyempre, andun na tayo kay Brother Neil pagdating sa breeding, So, lagi naman ikaw dito sa Lop kasi, kumbaga, dito ka talaga nauwi. So ano naman ang tinitingnan mo? Kasi mas madalas mong kasama yung ibon. Pag umakyat ka rito, makikita mo yung pangangailangan ng ibon. Ano ba yung... Alam ko, marami kayong binago rito sa Lop. Since na, unang-una na, syempre, ngayon, na tayo, Semento na, pwede na ako magtatalon. Dati, ingat na ingat tayo maglakad kasi yero eh. Baka lumusot. Ngayon, buo na to. So, ano bang ginawa mo pang innovation o adjustment pagdating dito sa facility ng Aquino Brothers Lop at saka dun sa sistema? Kumbaga ano yung dinagdag mo pa? Siyempre alam ko nag-innovate kayo ng sistema kasi nga the more na tumatagal yung sinasalihan nating competition, mas bumibigat yung labanan eh. So i-share mo naman sa amin, Brother Ace, ano ba yung mga ginawa mong adjustment pagdating dun sa hobby natin ng pigeon racing? So una, isang pagpalang araw sa lahat, and syempre thank you sa pag-visit ni Idol Reggie Cruz at saka Team Kangkong dito sa loft ng Aquino Brothers. So una po, yung observation. Yung observation, napakahalaga niyan sa ibon. Sabi nga ni Neil, Kuya, ikaw na bahala. Nasa iyo yung, siyempre ako yung sa kanya breeder, may breeder din dito. Pero pagdating dito ng ibon, nasa akin na yung bola. So kung paano, kailangan healthy, syempre. Kailangan hindi magka-one-eye cold, hindi magkasakit yung ibon. Kasi pag nagkasakit ng bata yan, for sure, hindi mananalo sa race yan. Birang-birang makalusot. So unang-una, inobserbahan ko yung ibon, yung kondisyon, yung pangangatawan. Yun nga, nakikita ko personally, kasi sinasabi ko sa kanya, Neil, kailangan natin ng ganito. Kaya syempre, pagka more on financial, binabato na sa akin ng Kuya Neil. Kaya mo na yun. Definitely, nag-share naman yan. Yun, kailangan, lalo na during the race, meron kaming, dati hindi kami masyadong nagba-vitamin C.
more on papatak lang. Pero nitong lately, no, nagbibigay na talaga kami ng vitamins lalo na pagka derby na. Mas magastos sa totoo lang. Pero nakita namin na laki ng improvement ng mga ibon. At saka medyo challenging din lalo sa pagkakalapate. Kung talagang gusto niyo magkalapate, kailangan may katuwang. Ang hirap mag-isa. Si Sir Cloyd, may mga anak siya, si Sir Jim, may mga staff, si Kuya Reggie, nandiyan naman si JJBK. So dapat yung hobby natin, suportado tayo ng family natin. That's the number one rule. Napakahalaga nung merong basic ka, may pupuntahan ko, ikaw na mag-training, hindi kasi pwedeng tamarin eh. Yung time, may timing eh. Pag nagkamali ako ng isang araw, papagalitan na ako ni Kuya Neil. O ba't di mo ginawa yan? So minsan hinahabol ko pag gabi kasi syempre may mga lakad din tayo, may mga hanap buhay tayo, may engagement tayo. So minsan nakakalimutan natin yung mga ganung bagay. Pero yun nga, napakahalaga na meron tayong katuwang. Tapos lagi yung observation, napakahalaga sa ibon. Kasi hindi sabi nga na iba, hindi naman magsasabi ibon mo, meron akong one eye cold, meron akong sipon, meron akong canker. Hindi, more on observation. Tapos bukod doon, yung gamit natin na kalapatid feeds ay hindi siya mura actually, no? Lalo sa mga hindi naman lahat ng fancier pare-parehas capable na makabili ng per sako. Kasi yung per kilo lang, yung abot kaya ng mga kalapatids natin. Pero kahit medyo mahal siya, naman siya, napakalinis ng patoka. Tapos sulit yung binayad mo sa sa kalapatid feeds ni Sir Boss Ronald Gonzales sa Pampanga po. So yun, Boss Mike. In addition lang, before I end, kaya sabihin din si Sir Jaime. Na mahalaga din yun. Gusto ko rin shoutout si Sir, si BFF, si Tulume Probiotics. Ayun. So yung mga nagagamit namin yan sa ibon, yung minimix namin. Pwede naman sa tubig, pero ako personally, sabi ko sa vlog kanina, minimix na namin yan sa patoka. Kasama na yung pink mineral, tsaka yung ibang stones mineral. Inahalo na namin doon. Kasi pagka minsan naglalagay kami, minsan hindi kinakain eh. Nagsasawa sila. So ang ginagawa namin, minimix na namin siya. So with that, maraming salamat Brother Ace. Kayo naman, hingan din natin ng kanyang opinion. Kaibigan din natin from Binangonan, si Sir Jaime. Siyempre matagal na rin siya nag-iibon, no? So ano bang maisi-share mo, Sir Jaime, sa mga kalapatids natin pagdating sa pag-iibon? Magandang umaga sa lahat ha. Medyo hindi ako sanay magsalita Okay lang. Lahat naman ng mga ginagawa natin halos nasabi na nila yung mga preparation sa pag-breed, sa pag-condition ng mga ibon. Promote ko na lang din yung alam ko naman, kalapatids kasi ito talaga yung ginagamit ko talaga na patoka. So, yun lang yung siguro mas i-share ko. So yan, maraming salamat Sir Jaime, dahil at least isa ka dun sa milyong fancier na gumagamit ng kalapatids, no. So kami naman, sa part naman namin ng kalapatids, ang commitment naman ni Boss, marami pa kaming ilalabas na mga products, no, kung saan lalo pang ma-enhance at mapapataas yung antas ng ating pag-iibon. Yan ang commitment niya kasi alam naman natin lahat na ang ating CEO o yung aming CEO na si Sir Ronald Gonzales ay mismo siya nag-iibon. So mismo siya ginagamit niya yung produkto niya. At alam ko maglilipad din si Boss, no, dito sa Metro Manila. Hoping kami na maganda yung magiging result. Confident naman kami na magiging maganda yung result gamit nga yung kalapatids, no. Kasi nga base din sa mga nakagamit na. So with that, maraming nagpapasalamat kami mga kampanista, no, sa mga sumusuporta at nagtitiwala doon sa kalapatids. At syempre yung Kabalin Sneaky Mix, suportahan natin, no, pang arrival at syempre ginagamit din sa breeding, no, lalo na pag nagsusubo yung ating mga breeder. So sa ngalan ng Kalapatids Advanced Radiation Pigeon Technology, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Thank you, Kalapatids! Kalapatids Advanced Racing Pigeon Technology!